Hello guys, kamusta na po kayo lahat dyan? Yan, so ngayon, medyo makulimlim po ngayon dito sa Japan at bali-balita po bukas ay uulan po na 100% dito sa lugar namin sa Japan guys. So ngayon ako lang po ang magbablog, si Kuya Shin at si Bebeb ko. Medyo busy po sila at hindi rin po natin makakasama yung bulinggit. Yung dalawang bulinggit. Bulinggit, mama, isipin nyo, dagayan. So, mga busy po sila. So, pagtsagaan nyo muna itong mukha na to hanggang matapos itong video na to, guys. So, ngayon ang gagawin natin, guys, susubukan natin muli na magpalipad ng drone. Yan, kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagpalipad ng drone. Dahil nasira po yung aking drone, guys. Ako po mismo ang nakasira nito. So, ngayon na-fix na po siya. Pero ilalagay ko rin po dito kung paano po siya ginawa, guys. So, ako, hindi po ako ang gumawa. May gumawa po ng drone natin. So, mamaya i-input ko po dito yung kung paano siya ginawa at kung ano po yung nasira sa kanya. So, ngayon, ang gagawin natin, pumunta muna po tayo sa malaking field na malapit po dito sa lugar namin at try natin, no? Yung ating DJI Mini SE na paliparin at tingnan natin kung may nagbago ba simula nung naayos siya. Tara guys, yan, habang hindi pa umuulan, punta na tayo dun sa malaking field. Okay? Okay guys, so ito na po yung drone natin at ang nasira po kasi guys itong rear right arm niya. Yan, naapakan ko po kasi siya guys at nabali po yung arm niya guys. At ito po yung pinagawa natin yung nasa baba. Yan. So ngayon guys, pupunta na tayo doon sa open field na malapit po dito. At try natin paliparin ito. Nagkakabulol-bulol pa. Ito ang ating DJI Mini SE guys. Okay guys, medyo malamig ngayon. So magbabike lang tayo guys. Medyo malapit lang naman po dito kung saan tayo magpapalipad ng ating drone. At tulad na sabi ko kanina, yan, makulimlim siya. Pero wala siyang hangin guys. So iti-take na natin itong opportunity na to na matest ang ating drone guys. Tara, samahan nyo ako. Medyo malamig guys. A few moments later. Okay guys, so ito na po yung drone natin. Hindi ko na kasi ma-figure out kung paano siya babaklasin. So pinasuyo ko na lang po kay Dads na iabot dun sa gagawa ng ating drone. So gusto ko lang pong i-share yung nabili natin sa Amazon. So yan po yung nabili ko upang pampalit dun sa nasirang arm. And ito po yung price na nabili natin sa Amazon, 3,800 yen. $25.50 and 1,465 in peso. So guys, ang na-receive na po ng ating gagawa yung ating drone. Pinicturean niyo po kagad guys at sinend niya sa akin sa messenger. Grabe, ang bilis siya na baklas guys. Samantalang ako, hirap na hirap ako kung paano ko siya ma-figure out kung paano siya gagawin guys. Nung na-receive na natin guys yung arm na nabili natin sa Amazon, agad-agad kong dinala guys at nakita ko nga ito guys, kitang-kita ko yung laman loob ng aking drone guys. So ito po yung luma at ito po yung papalitan natin guys. At ginagawa na po ng ating expert. Yan, medyo siniset niya na po kung paano niya ipapasok itong mga wiring na to doon para ikabit sa ating drone. So yan guys, ilalagyan niya na po ng tingga. Yan, para po pagka nilagyan niya na po doon at hihinangin niya na doon sa tatlong parang puti na yung kung nakikita niya guys, doon niya po ikakabit yung tatlong wiring na yun. So yan, pinifigure out niya kung paano niya gagawin guys. And ayan na nga guys, grabe, sobrang mabusisi. Ako guys, aminado ako, hindi ko talaga magagawa to dahil nanginginig po yung kamay ko talaga. Kung makikita nyo guys, napakaliit. Oh,
unti-unti niya talagang inihinang. At kailangan matalas yung mata nyo guys. Kasi kung magkamali ka ng paghinang dyan, sira na lahat ng parts guys. At baka hindi na rin siya gumana ng maayos or hindi na talaga siya gagana forever. Kung makikita nyo guys talaga oh, grabe, ang liit. Talagang kailangan ingat na ingat sa paghinang guys. Kung makikita nyo yun, doon niya kinakabit guys. So, grabe, ang galing nito. Ang galing nung gumagawa. Saludo ako sa'yo. Kaya nung nagkukwentuhan kami, na-discover ko guys na nagtatrabaho pala siya sa Meralco. Kaya very easy lang sa kanya to guys. Kaya nung nakabit niya na yung mga wirings guys, inabuso ko na talaga yung kanyang kabaitan. Sabi ko pakipalitan naman din yung mga LC at paki-double check na rin mabuti. So yun na nga guys, nung natapos niya ng i-check, na double check, triple check, kinakabit niya na po yung upper cover nito ng ating DJI Mini SE guys. Kaya nung tinignan natin doon sa controller, doon sa smartphone, nung kinonect natin siya, wala na nga po yung warning na may sira. Ang tanging warning na lang po na lumalabas, critical low battery. Kaya kapag ka nakabit na po ito, at kapag ka na-screw na po siya mabuti, i-charge na po namin siya. At pagkatapos ito, doon na po natin iti-test kung may problema ba siya sa kanyang paglipat at kung ano-ano pa po. Okay! One eternity later. Okay guys, so nandito na tayo sa sinasabi kong malaking open field guys. So maghahanap lang tayo ng perfect spot na wala tayong madidisturbo din or wala tayong ma-hit na mga electrical wire kasi medyo malapit po tayo sa release and train guys. So iwas-iwas lang tayo sa mga restriction area. So maghahanap lang tayo ng perfect spot kung saan natin pwede i-test ang ating DJI Mini SE. Few moments later. Okay guys, so nandito na tayo sa perfect spot kung saan natin pwede i-test yung ating DJI Mini SE guys. After nung nagawa siya guys. So nakaset na po yung ating drone. Yan. Yan, nakaset na po yung ating drone. Ayan po yung aking cellphone naman. Kaya dinala ko na lang po yung DJI Osmo Pocket guys. So, itatry na po natin kung ano po yung pinagbago nitong ating DJI Mini SE. Simula nung naayos at napalitan itong rear right arm niya guys. Yan. So, tara. Try na natin bago pa umulan. Take off. Home point updated. Yan guys. So mukhang okay naman po yung ating DJI Mini SE. Yan. So try lang natin yung mga ibang mga special feature niya kung maganda pa rin po yung kuha niya guys. So yan po yung ating DJI Mini SE guys. Yan, mukhang stable pa rin guys. So, steady pa rin siya. Ay medyo gumagalaw-galaw. Pero try natin guys yung mga drone niya, circle, helix, at yung kanyang rocket guys. Tara! So, itatry natin guys yung circle muna. So, tingnan natin kung okay pa rin po yung kanyang galaw, no, habang ginagawa niya yung circle mode. Tara! 3, 2, 1. Yan guys.
Yan, mukhang okay naman guys yung kanyang circle mode. Yun. So, success guys yung una niyang trial. So, next naman natin guys yung drone. Okay, next naman drone guys. 3, 2, 1. Yan guys. Drone. Yan siya guys. So, okay din po yung drone niya guys. Successful. Yan, nakabalik naman siya ng maayos sa ating lugar. So, next naman guys, Helix. Okay, Helix guys. 3, 2, 1. Ayun siya guys. Oh. Helix. Woo! Mukhang okay naman guys ang kanyang lipad pa rin. After nung napalitan natin yung kanyang arm guys, hindi naman po naging shaky ang ating drone. Yan, pabalik na rin po siya. Next naman guys, rocket. Next guys, rocket. 3, 2, 1. Yun, nandun na siya sa taas guys. So yun. Okay. Yun, nakabalik naman siya ng maayos guys. So, okay po yung apat na mode na ginawa niya guys. Helix, circle, rocket at yung drone. Try naman natin paliparin ng konti hanggang doon. And then try natin pabalikin dito guys. A few minutes later. Okay guys, so tinest naman natin ng ating DJI Mini SE na paliparin kahit konti na malayo sa atin guys. So tingnan natin guys. Syempre hindi natin alam kapag nasa ere siya, baka biglang bumaksak or huminto yung kanyang LEC. Pero let's see guys, especially yung kanyang return to home, kung makakabalik siya na maayos sa atin. Okay guys, so bali nandoon na siya guys, pinalipad lang natin ng kahit konti. So tatry natin na i-return home siya guys. Return to home. Yan po yung idol ko. Oh. So nandun din siya guys. Yan, so malapit na siya. Yan, medyo naririnig ko na siya guys. Ayun na siya guys. Landing. Landing na raw.
Yan siya guys. Okay guys, so success po yung return to home niya guys. No, okay po yung apat na mode na ginawa niya. So perfect po lahat, hindi naman po siya shaky. At yung GPS niya very stable pa rin po, hindi naman po siya palipat-lipat. Ewan ko lang kasi walang hangin guys. Pero success naman siya guys. Pero may gusto pa akong itry. So try naman natin na i-follow niya tayo guys. Tara. Okay guys, para po sa final test, gagamitin naman po natin yung application na Litchi. So, gagamitin natin yung kanyang follow mode. So, titingnan natin guys kung makaka-follow siya at kung wala pong magiging problema. Tara, i-test natin ito guys. Okay guys, nung naset ko na po yung kanyang altitude, yung height, yung distance niya, yan po makikita niyo po sa screen na pinapalo tayo ng ating DJI Mini SE. So pakiramdam ko naman na wala naman po siyang problema habang pinapalo niya po tayo. Siya nga pala guys, gamit ko po yung application na Litchi para po to sa mga DJI Mini lang, DJI Mini 2 at lalo na po sa DJI Mini SE. Yan. So ito po yung isa sa mga mode niya, follow mode. So meron din po siya mga ibang mode, yung waypoint mode, yung orbit mode, at kung ano-ano pa po guys. I-avail nyo na lang po. A few moments later. Okay guys, so na-test na po natin ang ating drone guys. Isa lang po ang masasabi ko, success! Napalipad natin siya ng maayos. Nagawa niya po yung apat na mode, circle, drone, helix, rocket. Nag-follow mode pa po siya. At pinalipad natin siya ng konti, medyo malayo sa atin. At naka-return home po siya at hawak-hawak pa rin po natin guys. Grabe po yung nervous ko talaga. Hindi natin alam kasi kahit naman po sa tao, 'di ba? Kapag ka naoperahan na, nabuksan na, medyo may pagbabago na. Parang dito sa nangyari sa ating drone, syempre nabuksan na, 'di ba? May pinalitan na. Kaya yung kaba ko, habang di pa natin siya napapalipad, yung mga tumatakbo po sa isip ko, baka pag nasa malayo siya, bigla na lang bumaksak. Tapos baka pagka nasa ere siya, pawiggle-wiggle siya guys. Pero success guys, no? Okay pa rin po siya. So nagpapasalamat ako sa gumawa po ng ating drone guys, si Nollard Salinas. Shoutout sa iyo. So napakagaling niyo talaga bro, na naayos niyo po itong drone ko at nagpapasalamat po ako sa inyo. So yun, may chance na naman po ako makakapture ng mga magagandang place dito guys. Lalo na malapit na po yung Sakura dito sa Japan guys. So yun, maraming salamat no, sa pagsama niyo sa akin. At lalo na thank you sa drone natin. Kahit konti, nakakapture siya ng magagandang shot, no? Lalo na shot sa akin. So abangan nyo guys, yung mga capture pwede niya pang ibigay na capture sa inyo. Sorry guys, nabubulol ako dahil sobrang saya ko guys dahil napalipad natin itong ating drone. Matagal na rin sa akin ito guys, 3 years na rin, pero still okay pa rin po siya, no? Sa mga beginner na nagpapalipad ng drone. Marami na po mga magagandang drone dyan, pero kapag beginner pa lang kayo at naghahanap kayo ng mura na drone, pasok to guys, itong DJI Mini SE. Again, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin. Kung bago lang po kayo dito sa channel namin, huwag na po kayong mahiya na i-click yung red button dyan sa baba at isama niyo na po yung bell, no? I-bell all nyo para updated kayo sa mga bago po naming video. Again, maraming salamat guys. Yan.
thank you sa lahat, sa pag-support nyo po sa amin. Maraming salamat po. Ingat kayo lahat dyan. God bless!